mapapansin nyo dito sa QR code, ang sinasabi nating bagong features ay makikita nyo dyan ang no UEC at ang validity or expiration date. So sa UEC naman guys, okay lang yan dahil pauwi kayo sa Pilipinas dahil ang UEC ay hinahanap naman yan kapag pabalik na kayo sa ibang bansa. At dyan naman sa validity, just in case man na na-transfer or na-move yung flight nyo ay kailangan nyo lang i-edit. Pumunta lang kayo sa baba ng New Travel Declaration doon sa Travel History. I-click nyo lang yung View Manage para ma-edit nyo. Pero kung ayaw or hindi ma-edit, ay i-delete nyo ang Travel History at i-click nyo ulit ang New Travel Declaration at mag-register ulit kayo. So dapat guys, ang registration sa e-travel ay 3 days bago ang flight nyo para hindi maabutan ng expiration. Any days or kahit anong araw basta sa loob ng 3 days bago ang flight nyo ay pwede kayo mag-register sa e-travel. Kahit nga nasa mismong airport na kayo ay pwede pa rin kayo mag-register. Mapapansin nyo rin sa baba na nakalagay ay no baggage declaration. Ang meaning ba nito na wala kayong dalang bagahe? Ang sagot guys ay hindi. Nakalagay lang dyan na no baggage declaration dahil wala nga kayong dineclare sa customs declaration. Pero hindi ibig sabihin nito ay wala kayong daladalang maleta or nawawala na ang bagahe nyo. Wala namang problema yan dahil yan talagang lalabas dahil wala naman nga kayong dineclare na mga mamahaling gamit. Again, constant reminder lang po, 72 hours po, kailangan i-fill out na po natin. Prior to our flight, we can fill out na po our e-travel before departure or before arrival. So habang nag-i-empake po, pwede na po tayong mag-fill out. Libre po ito, wala pong babayaran, wag pong magpapaloko sa mga fake na mga websites kasi may nakikita tayo ng mga fake na websites na naniningil po for the e-travel. This is free and this is easier na po compared doon sa mga old paper-based natin na maraming sinusulatan for different government agencies. Pinagsama-sama na po natin ito sa isang platform. And doon sa mga aalis naman po, reminder din po, at least 3 hours before, you have to check in na po and dire-diretso na po sa immigration area. Good news, Mr. Chair. Actually, hindi mo na kinakailangan ipakita yung QR code. We're able to successfully integrate e-travel directly to the immigration system. Ibig sabihin po, pagka-scan pa lang ng passport, hindi na kinakailangan isa-isahin pa ho na mag-scan ng QR code, Mr. Chair. Another improvement po na nagawa ko natin po sa upgrade natin sa e-travel.